Ilang taon ko nang sinasaliksik ang Biblia patungkol sa bayan ng Israel dahil napakaraming milagro na ang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa bayan ng Israel at napakaraming mga pangyayari na talaga namang nakakamangha na pati ang mga anghel ng ating Panginoong Diyos ay laging tumutulong sa bawat digmaan ng Israel. Kaya naman ako ay naghahanap ng mga mirakuluhin patungkol sa mga kwento mula 20th century hanggang 21st century hanggang sa kasalukuyan kung mayroon pa rin bang mga mirakulo na ginawa ang ating Panginoong Diyos sa lugar ng Israel. Alam natin ang sitwasyon ngayon sa lugar ng Israel at napakaraming mga kwento na ang patungkol sa tagumpay na nangyayari sa lugar ng Israel. Pero mayroong isang kwento na talaga namang nagbigay sa akin ng matinding curiosity patungkol sa kwento ng digmaan ng Yom Kippur na nangyari sa lugar ng Israel. Sinilayan ko ng matindi at ng aming team ang patungkol sa topikong ito at kumugol kami ng napakaraming oras para gawin ang content na ito. Kaya manatili ka hanggang sa huli, kaibigan, at isisiwalat natin ang kamangha-mangha na kwento ni Golda Meir at ang mirakulo ng Yom Kippur War. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Si Golda Meir ay ang pangatlo sa pinakamaimpluwensya na babae na leader sa kasaysayan ng 20th century. Si Golda Meir o si Prime Minister Golda Meir ay pinanganak noong May 3, 1898 at nag-serve bilang pang-apat na Prime Minister ng Israel mula 1969 to 1974 at nakaranas ang lugar ng Israel ng napakatindi na dilubyo sa panahon ni Golda Meir. At ito ang kanyang kwento. Ika pa sa mga na-research namin mga artikulo, halos sumuko na si Golda Meir at halos mag-suicide na maunawaan niya ang sitwasyon noon sa bayan ng Israel. Kinakailangan kasi nila ng isang himala. Noong ika-6 ng Oktubre 1973, isang koalisyon ng mga hukbong Arabo ay biglang sumalakay sa Israel. Tila nga mawawasak ng tuluyan ang Jewish state sa mundo sa panahong iyan. Ito ang araw ng grasya o Yom Kippur o tinatawag na Day of Atonement at ang buong bansa ay tumigil sa kanilang mga gawain. Nag-ayuno, nagdasal habang tahimik na nagtitipon sa mga sinagoga. At habang nangyayari ito, estratehikong wala nang mas tamang oras para sa mga kalaban ng Israel na pinamumunuan ng Ehipto at Syria na sinubukan nilang kunin ang lupain at dignidad pati na rin ang balakin ng pagkawasak ng tahanan ng mga Hudyo na kamakailan lamang ay muling itinatag matapos ang 2,000 years na pagpapalayas. Ngunit hindi ito pinayagan ng ating Panginoong Diyos na mawala ang kanyang piniling nasyon. Sa ika-50th na anniversary, inalala nila ang kaligtasan ng Yom Kippur, miracle, at kung paano niligtas ng ating Panginoong Diyos ang araw na iyon. May nangyaring malalang pagkakamali sa panahong iyan. Noong mga panahong iyon, ang Israel ay patuloy pa ring iniuugma ang kanilang tagumpay sa mga saysayang panalo sa Six-Day War noong 1967. Noong mga oras na iyon, maraming hukbo ng mga bansang Arabo ang nagsanib puwersa laban sa Israel at ang pagkakapanatili ng Hudyong Estado ay tinuturing na resulta ng mga himala. Sa una, nagpasya ang Israel na agad na sirain ang himpapawid sa puwersa ng Ehipto na naging malaking bahagi ng pagkakamit ng kanilang tagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito ay talaga namang outnumbered ang mga armies ng Israel at sobrang dami ng kanilang mga kalaban. Ngunit pinuna ng buong mundo ang kanilang preemptive strike. 6 na taon makalipas, hindi handa si Golda Meir na subukan ang kapalaran ng Israel sa pamamagitan ng preemptive action. Habang noong 1948 at 1967, lahat ng mga kalapit lupang hukbo ay nagkasundong labanan ng Israel. Ngayon wala nang kasama ang Jordan. Sa katunayan, noong ika-25 ng Setyembre 1973, iniabiso pa si Golda Meir ng hari ng Jordan na si King Hussein tungkol sa malapit na pag-atake. Nag-umpisang maghanda ang Israel para sa digmaan noong ika-5 ng Oktubre. Ngunit totoo nga na marami ang nag-aalinlangan na magkaroon ng digmaan, maging mula sa mga opisyal ng impormasyon ng Estados Unidos at Israel.
Merong kulang-kulang 189 na tangke ang Israel at ang kanilang kalaban ay 7 beses na mas marami kaysa sa kanilang bilang. At mayroon silang 1,400 na tangke na ibinigay ng Soviet mula sa Syria na papunta sa kanila. Sa timog, mas malaki pa ang kanilang kahinaan. Napakasalimuot ng sitwasyon sa likod ng pwersa ng mga Arabo ay ang likas yaman mula sa Unyong Soviet, at kung hindi kakayaning tugmaan ng Israel ang lakas ng mga hukbo laban sa kanila ay matatapos na sila. Kaya nga naman dito sila nawalan ng pag-asa. Nagbabala ang Saudi Arabia na mag-embargo ng langis laban sa sinumang tutulong sa Israel, kahit ang mga daing para sa tulong ng mga bansa sa Europa ay hindi narinig. Sa desperasyon, tinawagan ni Golda Meir ang pribadong linya ng Pangulo ng Estados Unidos na may pakiusap ng military aid at armaments. Sa kaligitnaan ng gabi, natanggap ni President Nixon ang tawag ni Golda. Hindi sang-ayon ang kanyang mga tagapayo na magbigay ng tulong sa hinihiling ni Meir sapagkat takot sila sa inaasahang krisis ng energy sa susunod na matapos ang embargo ng Saudi. Ngunit inalala ni Nixon ang sinabi ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ito ang kanyang sabi, "Halos marinig ko ang boses ng aking ina. Ipinapahayag niya sa akin ang mga kwento at binabasa niya ang lumang tipan at ang mga bayani ng Biblia." At sa isang hapon sinabi niya, "Richard, isang araw ay magkakaroon ka ng kakayahan na tumulong para iligtas ang mga Hudyo. At kapag dumating ang araw na iyon, dapat mong gawin ang lahat ng nasa iyong kapangyarihan." Si Hannah Melos Nixon. Ang ina ni Nixon ay isang matapat na Kristiyano. Ang kanyang pananampalataya ay malaki ang epekto sa kanyang anak na tinawag niyang banal, kahit na may malaking gastos sa pagtulong sa Israel at labag sa rekomendasyon ng kanyang kalihim na estado na si Henry Kissinger. Naalala ni Vernon Walters, direktor ng CIA, na si Nixon ay kumilos agad at sinabi, ibigay ang mga kagamitang militar sa Israel ngayon na. At ito nga ang nangyari, nagkaroon ng alingaw ng grasya sa bayan ng Israel. Inilunsad ng administrasyon ni Nixon ang Operation Nickel Grass upang mapalitan ang mga naubos na kagamitan ng Israel. Ayon sa Richard Nixon Foundation, isinagawa ng libo-libong mga eroplano na nagdala ng mga kagamitan at materyales na parang nilanggam itong muling nabuhay para sa kontrapwersa ng Israel. Nagawa ang 567 na misyon sa buong paglipad na umaabot ng higit 20,000 na tonelada ng mga kagamitan. At dagdag pa nito ang 90,000 na tonelada na materyales na dineliver sa pamagitan ng mga shipyards. Namangha si Mordecai Gazit, direktor ng General Ministry of Foreign Affairs at Office ng Prime Minister sa desisyon ng Amerika. Ang airlift ay hindi namin ipinagbutos. Ang aming ugnayan sa Estados Unidos ay hindi pa umaabot sa punto kung saan namin ito maaring ipaalam. Ito ay labis sa aming imahinasyon. Ika pa niya. Sa ibang salita, ito ang tinatawag na grasya, mga kaibigan. Kamangha-mangha ang galak na iniabot ni Nixon ang ekonomiya ng Estados Unidos para sa kaligtasan ng Israel. At may mga nagdududa kung mayroon bang alam si Golda Meir tungkol kay Nixon na nag-udyok sa kanya na kumilos laban sa lahat ng ayon sa kahulugan. Ngunit ang kaligtasan ay mula sa grasya ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng buhay ni Hannah Nixon na tinuruan ng kanyang anak na tumayo para sa Israel. Iniligtas ng Diyos ang araw na iyon kahit na noong si Nixon ay bata pa. Sa mga henerasyong darating, lahat ay magiging saksi ng milagro ng malalaking eroplano mula sa Estados Unidos na nagdadala ng mga kagamitan na nangangahulugang buhay para sa aming mga tao. Ito pa ang sabi ni Prime Minister Golda Meir. At dito nga, pagkatapos ng pangyayaring ito, inaasahan na tatamaan ang ekonomiya ng Estados Unidos dahil sa embargo ng Saudi at tinaglay nito ang matinding krisis sa langis. Ngunit ang advantage nito na iligtas ang Israel. Ang Yom Kippur, Day of Atonement, ay tinatawag na isang pista ng grasya. Ngunit araw-araw ay naniniwala ko ay dapat i-celebrate natin ito sapagkat ang bawat araw na binigay sa atin ng Panginoong Diyos ay punong-puno ng grasya. Lahat tayo ay nangangailangan ng grasya. Ayon sa kung paano ito dumarating, ito ay naaangkop na makuha ang military aid hindi bilang inaasahan
para sa isang walang kapangyarihan na bansa noong Yom Kippur, isang araw ng grasya na nagtatakpan sa kasalanan na hindi natin kayang tanggalin. Ito ay isang grasya sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Tayo magpakumbaba, lumapit sa Kanya dahil binigay niya na ang buong grasya ng langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ito ang grasya ng Diyos na nagliligtas sa atin araw-araw na katulad ng karanasan ni Golda Meir sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang taimtim na pagdarasal na maligtas ang bayan ng Israel. Dumating ang milagro ng mga anghel na nag-assist kay President Nixon para tulungan ang Israel. At dahil rin ito sa pananampalataya ng nanay ni President Nixon na nag-udyok sa presidente para tumulong at tulungan ng labis ang bayan ng Israel. Sa buod nito, naniniwala ako na ang lahat ng may kagagawan nito ay ang ating Panginoong Diyos na hanggang ngayon, habang tumitindi pa rin ang labanan ng Hamas at ng Israel laban sa iba pang mga kalaban, naniniwala ako na ililigtas ng ating Panginoong Diyos ang bayan ito, sapagkat kahit gaano pa kasama ang mga tao sa mundo, nais ng ating Panginoon na magkaroon ng pagbabago sa kanila, lalong higit ang bayan ng Israel. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Mga kaibigan, ang ating Panginoon ay binigay niya ang kanyang buktong na anak sapagkat nais niya na lahat tayo ay manampalataya at maniwala sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus, na siyang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubusan nagpapasalamat sa inyo pong grasya sa amin araw-araw, lalong higit sa pagbibigay ninyo ng inyong pong bugtong na anak upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Tulungan kami, O Panginoong Diyos, at kapayan. Bigyan kami, Panginoon, na naaangkop na kasiyahan na madadama po namin hanggang sa walang hanggan. At ito po'y naniniwala po kami na ang aming Panginoong Hesus lamang ang makakapagbigay nito sa amin. Salamat, O Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.